Patuloy po yan na ginagawan po natin ng permanenteng solusyon. Gumagana na ho yung dialysis center natin. Marami na ho tayong natutulungan ng mga kababayan may sakit sa kidney. Marami na nga hong namamangha na nagbabalik bayan sa Marinduque. Nagugulat ho sila na gano'ng kaganda na ho ang infrastruktura ho natin. Pero patuloy pa rin ho yan. Makikita ho natin ang pagganda ng medical services at patuloy ho ang pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap ni Governor sa iba't ibang grupo at mga major hospitals at para ho magkaroon tayo ng mas marami pang doktor at mga nurses at mga kailangan pong technician sa ating mga equipment. Ang kayo mabigyan ng magandang serbisyo at kaunlaran ay ang aming kaligayahan. Kasama po dyan si Congressman Lord Alan Velasco. Press be with you, the Governor's Hour. At ngayon, narito sa programang The Governor's Hour, si Governor Presby Velasco Jr. Maraming salamat kapatid Rick at nandito na naman po ang ating Governor's Hour, si Tatay Gov Presby po. Presby with you, God bless you. At katulad po ng dati, kasama po natin napakasipag na Congressman, dating Speaker, Lord Alan Velasco. Ito po ang Governor's Hour at ang ating public service program, People's Day Online. So medyo na-delay po ang ating programa at katatapos lang po ng meeting ng ating LMP, yung Liga po ng mga Mayors, League of Mayors of the Philippines Marinduque Chapter. At ang Pangulo po dyan ay si Mayor Rolly Tolentino at nag-meeting po ang 6 na mayors at kasama po si ating Provincial Governor Tatay Gov Presby Velasco at nag-discuss po tayo ng mga iba't ibang mga bagay-bagay na patungkol po sa 6 na bayan at sa ating lalawigan po ng Marinduque. Of course, nag-discuss po tayo dyan ng ating pong activities para sa Morionan 2024 at siyempre po ay ini-expect natin na dadagsa po ang tao kaya po grabe na rin ang ating preparation at ating pong inaayos yung pag-uwi po at nakikita po natin na dadagsa ang tao. Ang problema ho ay yung ang daming sasakyan na pumapasok kaya nga ho ay pinag-aralang mabuti ano ba yung sistemang maganda. At alam niyo naman po ay limitado po ang mga barko ng Montenegro at Starhorse at yun po na palagi nagiging concern. Pero ang nangyari ho ay ang management po ng Montenegro at Starhorse ay nangako naman po na ganitong karami hong barko magagamit simula po pabalik. Yun ang problema ho yung pabalik. At may mga schedule sila Sabado, Linggo, Lunes, Martes at Miyerkules. I-announce natin yan at pipirma ho sila ng conformity o pumapayag po sila sa ganong schedule. So, pipilitin po nila na ito ay masundan at makapagbiyahe sa oras na binigay nila. Pero alam niyo naman po nangyayari mga kababayan at pag ganyan hong pauwi na ay ang barko po talaga basta po available ay biyahe po ng biyahe yan. Hindi ho sila tumitigil. Pagdating ko sa Talaw-Talaw, balik ko kaagad kasi alam po nila na ang daming pasahero po sa ating Marinduque, sa Balanacan po ay nandiyan na po sila. So, tingin ko po ay kaya naman pong mabigyan ng magandang pagsunod sa mga schedule na binigay nila pabalik. Ipopost natin sa FB natin yan at i-announce po natin sa ibang social media, sa ating pong Radyo Santa Cruz sa atin po dito. Kasama of course natin si Dran Rev at si Sunshine Grace. So, tingnan niyo po yung Facebook, dyan po sa mga schedule of activities at nakalagay po dyan sa ating programa lahat po ng activities sa 6 na bayan. At ang ating po mga bisita, ating po mga tourists ay pwede po nilang tignan para magiyahan po sila, magabayan kung saan sila manonood at lahat po ng bayan ay may kanya-kanya pong mga activities. Well, ang concern ho palagi mga kababayan ay yung pag-uwi. So, maglalagay na naman ho tayo ng vehicle exit pass na ipopost po natin yan at first come first serve po yan. So, mangyayari po sa Sabado po ay
ay may mga 780 po na sasakyan na pwede hong umalis ng Sabado. Sa Linggo po ay may mga 800 plus na sasakyan ho na ma-accommodate ng mga barko na binigay po yung dami ng Montenegro at Star Horse. Sa Lunes po ay ganun din po, ay mga 800 plus po na vehicles ang pwede ma-accommodate ng mga barko at may schedule po yan. At sa Martes ay ganun din po at Miyerkules ay ganun din po. So, importante po mga kababayan at kung may mga bisita po kayo, ay kailangan po kayo mag-access na po ng vehicle exit pass. Ano ho? Para masiguro na reservado ho kayo sa ganong araw at ilalagay po doon kung umaga po kayo pupunta sa Balanacan o sa hapon ng naturang araw na may reservation kayo. Ano? So, ganyan ho ang mangyayari at nagpulong-pulong na ho lahat, ang police, PPA, mga uniform personnel, yung ating mga municipal governments, nandun po yung provincial government, mga opisyal, patungkol po dyan sa Morionan 2024. At tingnan nyo po yung ating mga announcements at yung mga arrangements. Importante po na tayo po ay tinitingnan yung mga bagay-bagay na yan para alam nyo kung paano ang gagawin. Ho? And then additionally ho, yung mga pumapasok ho dito ng mga bisita, mga turista, ay nag-arrange ho tayo sa PPA ng Talaw-Talaw na pwede nyong iwan yung inyong sasakyan doon at may bantay naman ho, siniguro natin na safe po yung inyong sasakyan at pwede nyong iwan na lang doon sa parking area na guarded naman ho dyan sa Talaw-Talaw Port para hindi ho kayo mahirapan pagbalik kasi ho mas madali yung sumasakay yung pasahero kaysa po yung may dalang sasakyan. Ano ho? Kaya ho, pag pauwi na kayo ay sasakay na lang barko as madalis ho kayong ma-accommodate. Kaysa po yung may dalang sasakyan ay medyo mas limitado kasi na-accommodate doon sa araw ng Sabado, ng araw ng Linggo, ng araw ng Lunes, ng araw ng Martes at araw ng Miyerkules. So ganyan po ang sitwasyon mga babayan. Ay tayo po ay tingnan yung ating mga announcements para po tayo hindi mahirapan paglabas po ng Marinduque. Ano ho? So, marami hong activities na nakalagay at tignan nyo lang ho yung mga activities na nakalagay doon. Of course, ay kanya-kanya hong bayan ay may mga activities at ang mga iba hong major events na lalo ho ng probinsya ay dito po sa Buwak. Ano po? At doon ho sa Linggo ay nandun ho sa Puktoy White Beach ng Torrijos yung Alive na inisponsor ni Congressman Lord Alan Velasco. Katulad po ng dati sa malaking affair doon sa napaka-popular na po na White Beach ng Puktoy White Beach sa Torrijos sa ilalim po ni Mayor Lorna Quinto Velasco. Ano ho? Antabayanan niyo po yan at malaking event po yan at talagang pinupuntahan po ng ating mga bisita. Last time ho, ang alam ko ay mahigit sa 16,000 ho yung umattend just for the Alive last year. Ano ho? And so balik na po tayo sa ulat at limitado yung ating panahon. At nung March 5 ho ay Tuesday ay nagkaroon ho tayo ng distribution ng water plastic drums. At yan po yung isang proyekto natin na yung mga plastic drums po ay ilagay sa mga kanto-kanto po ng mga tinitira ng ating mga kababayan. At yan po ay under the supervision ng Bureau of Fire Protection at fire prevention at yan po ilalagay ng tubig at meron din pong mga baldiyan. So, para po kung sakali na bigla po ang nagkaroon ng sunog doon sa malapit ay at least ay may panahon nung magamit yung tubig sa ating mga drums. Ano ho? Alam niyo na yung sitwasyon ng tubig, lalo ho ngayon magkaka-El Nino, mabuti na ho may available na tubig na pampatay ng ating apoy sakali pong magkaganon. Ano ho? Medyo vigilance ho yan at ma-prevent yung sunog at kung talaga po tayo ay vigilant at tinitingnan po natin yung ating bahay ay mabilis po na mapapatay po yung apoy. Ano po?
At yung iba naman na can afford ay bumili na rin kayo ng fire extinguisher. Ano ho? Kailangan po yan at minsan ay nababaliwala po natin yan. Pero sa totoo lang po ay talaga po namang kailangan po yan. Kung makakayanan po ng atin ng bulsa ay bumili na rin po kayo. And of course, kailangan nyo po yung telepono ng Bureau of Fire Prevention dyan sa inyo para makatawag po at makapuntahan po kayo ng fire truck. Ano po? At nung alas 10 po ay nandun po si Governor sa Department of Health, sa Mimaropa Office, dyan po sa may Pitwason po yan. At tinanggap ko po yung isang land ambulance sa dinonate po ng DOH. At maraming salamat po kay ating Secretary Ted Herbosa at ating Regional Director, atin pong si Mario Baquilod. Ano po? At thank you rin po sa ating hepe ng Pidoho rito, Dr. Rachel Garcia. Na sobrang sipag po. Asama po yan ni Vice Mayor, Jonat Garcia ng Mugpog. Ano po? Tapos po nung hapon ay nagkaroon po ng tax campaign kick-off sa MSC Covered Court. At yun na nga ho, ay diniscuss ho yung 2024 National Tax Campaign. Na sabi, magbayad ng tamang buwis pag asenso ay mabilis. Bakit kailangan magbayad ng buwis? At alam nyo ba na ang ating national tax allotment, yung ating ginagasa po ng provincial government ay nanggagaling po sa national taxes. Yan po yung sinasabi sa Mandanas vs. Ochoa na si Governor Velasco nung dati po na siya ay justice sa Supreme Court. Ayan po ang kanyang opinion na binigay na para po makatulong sa ating mga local government units. Ano ho? Tax campaign, atin pong magbayad ng tama na buwis, para makatulong po sa ating probinsya, sa ating mga 6 na bayan, at sa 280 na barangays. Diyan po napupunta yung share natin. Sa kabuuan po, mga local government units, may 40% po na share sa kabuuan ng all national taxes. Ano po? At tapos po ay nagkaroon po ng joint activity ang ating pong Provincial Social Welfare Development Office at yung Provincial Links. Ano po? Diyan po ay ginawa po sa Quest Plus Conference Center sa Clark, Pampanga. At doon po ay in-explain po ang ating mga bagong polisiya at mga proseso sa 4Ps. Ano po? At nandiyan po si Joel Resella at ang ating pong consultant na si Attorney Jude Romano. At 1:30 po, Provincial Health Board meeting. Ay nandiyan po si Governor Presby, kasama po of course si Dr. Jerry Caballes. At nagkaroon po tayo ng Terms of Partnership o TOP sa pamamagitan po ng Provincial Government of Marinduque, pati po ng DOH Center for Health Development ng Mimaropa. At ito po ay patungkol sa Universal Healthcare Act, yung implementation po niyan. At ang ating pong ginawa ni Governor Presby ay minungkahin niya po na tayo ay magsisimula ng ating provincial hospital system network na ating pong i-integrate yung 3 ospital para ho mas madali ang compliance sa DOH na mga regulation, laws and regulation at para po mas madaling makapagbigay ng ating pong tulong sa ating pong mga kababayan na may sakit. Ano po? So yan po ay para yung staff po, yung doktor, yung mga technician, yung mga nurses, yung mga employees and officials po ay isang integrated na hospital po. Yan, lahat po ay magiging provincial hospital. Yung sa district hospital po ay magiging Santa Cruz branch at doon po sa Torrijos ay magiging Torrijos branch. Ano po? So, noong March 6 po, ay nagkaroon po ng stakeholders appreciation cum school recognition, commendable brigada implementation. At nagbigay po tayo ng mga certificate, acknowledgement, mga recognition sa ating pong educational partners for successful implementation ng Brigada Eskwela.
at nakapokus po ito sa ating pong mga estudyante at ating pong talagang nakatutok tayo dito sa ating pong edukasyon ng ating mga babayan at napaka-importante po yan at kailangan po talaga na atin pong matutukan ang edukasyon ng ating mga estudyante kasi sila magiging ating mga leaders, mga citizens, may mga trabaho, may mga negosyo. Yan po, dahil kailangan po ay magaling ang ulo, maganda yung quality ng education para po sila umasenso. Pag umasenso po ating mga kababayan, asenso po ang mga barangay, asenso po ang mga 6 na bayan at ang lalawigan ng Marinduque. Tapos po, noong March 8, Friday, nagkaroon po tayo ng Women's Month celebration sa Convention Center. At yun na nga po, ay nagkaroon po ng wellness break ang mga employees and officials. Ay nandiyan po lahat, yung mga massage, haircut, free haircut, dental services, Nutriban, lugaw, psychological counseling, at marami pa po. Dito po sa March, ng buwan ng March, ay nagbibigay tribute po tayo sa mga kababaihan. At sinasabi po natin, kung wala po ang kababaihan, ay baka tumigil na po ang mundo. Dahil kayo po nagpuproduce ng tao. Ano po? Dahil po sa inyo ay nakapag-provide po tayo ng ating mga kababayan. At nandiyan po ang puso ng ina na nagmamahal sa kanilang mga supling. So, sila po ang tumatayo na nagmamanage ng buhay pamilya. So, to all the women po sa Marinduque, to all the women sa 6 na bayan po, and to all the women sa 218 barangays po, saludo po ako sa inyo. At I find na ating pong mga kababaihan ay talaga naman pong maaasahan, napaka-hardworking, persevering, at talaga pong tutok para po sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Ano po? At malaking tulong po yan sa ating pong mga bayan at lalawigan. So, saludo po kami sa inyo, mga kababaihan ng Marinduqueño. Napakagaling nyo po. At kailangan bigyan ng suporta, proteksyon, at ibang mga benepisyo na under po sa atin. No? At nagkaroon po tayo ng First Marinduque National Chess Open Tournament sa Convention Center. Ang bisita po natin, walang iba kundi ang Grandmaster Eugene Torre. Ano ho? At yun nga ho, ay gusto nating mapalawak itong sports ng chess. At tingin po natin ay napakagandang sports to. Hindi naman po magastos, pero maganda po ito na mapalawak ho. At sinabihan ko na po ang ating sa sports development, ating pong si Dranre de los Reyes, ano po? At yung ating pong magaling na opisyal ng ating Marinduque Association, Chess Association na si Bani Buhain. Ano ho? Ay nagpapatingin na po ako ng mga chess sets. At gusto ko po lahat ng barangay ay maraming chess sets at mag-allocate ng area para po sa laruan ng chess. Hindi lang naman po ito sa kabataan at kasama na rin po lahat ang ating pong mga senior citizens. Ano ho? So lahat po ay atin pong magagamit po yan. Ho? At nagkaroon din po tayo ng pre-basketball clinic leg 1 sa Bintakay, Mugpog at PYDO. So ating pong tinitignan po yung ating mga rules sa basketball, yung mga pwedeng mag-coach, yung mga mechanics po sa basketball, ayan po ay binigyan ng focus. Ano po? So napaka-importante po niyan at gusto po natin marami pong sports na nasalihan ng ating Marinduqueño. Napaka-talented po ng ating Marinduqueño. Ano po? So, nagkaroon po tayo ng meeting kahapon po sa Holy Week preparation. At yun na nga ho, ay meron po tayong expo. Diyan tayo, Marinduque Expo 2024 sa Buwak Reclamation Center. So, punta ho kayo dyan at magaganda ho yung ating mga exhibits dyan. Ho? Hanggang May 31 ho yan. So, yan ho ang mga nangyari. Of course, kanina ho ay yung meeting ng mga mayors. Napaka-productive ho. Ang dami ho namin discuss. No? At magkakaroon po tayo ng additional pang report dyan. Sa COVID po ay wala pa po tayo
na COVID. So, very good ho. Pero kung masama pakiramdam, ay magpa-check up din ho kung talagang mahihirapan ho kayo ho. So, yan ang aking report at maraming salamat ho. O, John Rev, bigyan mo sila ng situational yung ating mga pinalo up po dyan. Okay. Okay po. Magandang hapon po at maraming salamat po, Governor. Magandang hapon din po sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Ngayon pong Martes ng hapong ito, March 12, 2024. So ngayon ho ay report ho natin yung mga nagawa ho nating action patungkol sa mga concerns na nasangguni po nung nakarang linggo, March 5. So unahin na ho natin, isa ho itong concerned citizen mula po sa Boyabod, Santa Cruz. Ang kanya pong concern ay regarding naman sa love loan po. So, ang kanya pong concern ay tungkol sa pagbabayad ng love loan. Atin po siyang ni-refer sa ating love loan coordinator dyan po sa tanggapan ng agriculture at maipaliwanag po sa kanya yung status po ng kanyang concern. So, isa rin po palang paalaala, yun pong mga kababayan po natin na humiram po doon po sa love loan o nag-avail po. Ay yun po, pwede ho kayong gaya ho na sabi ni Governor nakaraang linggo, pwede ho tayong manghingi ng extension kung kailangan po kung if ever po na hindi pa talaga makabayad ay pwede naman po humingi ng extension. Basta makipag-coordinate lang po tayo sa amin pong tanggapan dito po sa programa pong ito o kaya naman po ay sa agriculture office po At yung kasunod ho na concern ay ito naman po ay isang concerned citizen rin ng mataas na bayan dyan po sa Buwak. Bali ang kanya pong concern ay tatlo. Ang una ho ay water district po, yung patubig po sa Marinduque. Yun pong OPD lab dyan po sa ating ospital at isa pong espesyalista na doktor para sa or additional na espesyalista na mga doktor dyan po sa ating pong ospital. So unahin ho natin yung concern niya tungkol sa water district. Sa atin po siyang sinabihan na malapit naman pong maisakatuparan ang ating proyektong ito para mabigyan ho ng maayos na patubig ang ating po mga kababayan at siya po ay looking forward dito po sa project na ito. Sa patungkol naman po sa schedule ng mga lab test dyan po sa OPD po, sa ngayon po kasi ay hindi pa po nakakapag-cater ng ang MPH po ng mga mga lab tests po kapag outpatient department po kayo or OPD kapag weekends po So pwede ho kayo ay weekdays. So yun po ang current status. Pero yung pong suggestion niya ay pinagbigay alam naman po natin sa ating pong OIC na si Dr. Makayaon para po bigyan ng consideration yung mga kababayan po natin kailangan ng emergency na tests kahit po weekend So yun po at yung pinakahuli naman pong concern ay yung additional doctor ay nasabi ho ni Governor po noong nakaraang linggo po na open po ang provincial government sa mga kababayan po natin, particular po sa mga youth na gusto hong mag-aral ng medisina po Meron ho tayong scholarship dito at makipag-ugnayan lang po kayo sa at amin pong tanggapan para po doon sa inyo pong concern patungkol po sa pag-aaral Tapos ito naman pong pinakahuli po nating concern ngayon ay yung mga nag-follow up po sa Balik Probinsya program po ng DSWD. Ito po ay nabanggit na po natin na before, nasa mga kababayan po nating nag-apply ng Balik Probinsya o nung kasagsagan po ng pandemya noong 2020, 2021 at 2022 po. Ay dapat po ay may pending assessment po kayo sa MSWD kung saan man po kayo nakatira dito sa 6 na bayan po ng Marinduque. Doon po sa MSWD ay may pending po kayo na assessment doon po sa MSWD. So pwede ho na directly nyo po silang tanungin kung ngayon nyo lang ho naalala na pwede ho palang itanong or i-follow up. Pwede yung direction na po ay makapagbigay ho sila ng sagot or mag-follow up po kayo directly sa kanila. So yun po ay data nang galing naman po sa ating pong masipag na head po ng DSWD Marinduque na si Ma'am Helen Alcoba. So yun, meron pa hong mga concern dito na hindi ho natin nasagot kasi hindi ho sila nasagot po sa tawag, ganun din po sa text. So, pag natawagan natin ay naka-offline po ata or parang out of coverage yan. So, paalala po na kailangan ay kapag po sumangguni po kayo, the next day po na tatawagan kayo ay panatilihin po nating nako-contact, may signal ang ating pong mga number para po ma-reach po namin kayo at matulungan po kayo sa inyong concern. At isa pa po palang paalaala na #magparehistro ka sa COMELEC. Nagsimula na po ito noong February 12, 2024 at magtatapos naman po ngayong September 30, 2024. So hindi ho sila available ng registration kapag holidays. So yun po at maraming salamat po sa inyong suporta at yun, maraming salamat po Gov.
Okay, maraming salamat, Dranreb. At katulad po ng dati, ang ating pong maaasahan na si Dranreb de los Reyes, ang ating pong action officer. Maraming salamat, Dranreb. Bakita niyo naman po, action agad. Ano ho? Napakahirap ho nung ginagawa niyan dahil po ay hirap po mag-follow up eh. At nakikita niyo naman, palagi ho may resulta. Ho? So anyway, Sunshine Grace, ang ating pong katulong sa pagbibigay ng public service. Ano po, open na po tayo na mag-entertain ng mga tawag. At sabi ko nga, People's Day Online, ay tayo po ay nakikipag-usap sa ating mga kababayan na siyempre gusto natin malaman na directly and personally kung ano po yung mga hinaing at ating mga suggestions. Sige, Sunshine, we can entertain itong ating mga calls, ha? Okay, maraming salamat po, Governor Presby. At syempre, magandang hapon po sa lahat muna ng ating mga taga-subaybay. Ngayon pong hapon ito ng Martes na naman po. March 12, 2024. At yun pong ating text at call hotline ay 0961-432-4436. Ulitin po natin, 0961-432-4436. Diyan po sa cellphone number na yan, pwede nyo pong ipadala ang inyo pong mga katanungan, mga suggestions at mga gustong iparating sa atin pong mahal na governor. At dito po sa ating comment section, pwede rin po kayong mag-comment dito po sa atin sa Facebook Live. Naka-live po tayo sa Facebook page ng radyo natin Santa Cruz. Okay? At dito po ay meron ng naunang nag-comment si Ernie Recania. Ang sabi po niya dito, gandang hapon po. Magkakaroon po ba ng biyahe ng barko dito sa Buyabod Port ngayong Semana Santa o Holy Week? Ano ho yan? Pinag-usapan ho namin nung meeting kahapon at ang sabi po ng ating po mga shipping lines, mga representative po nila ay mukhang hindi ho sila makakabiyahe doon dahil nakakonsentrate na ho sila palagi ang operation ay dyan sa Balalacan. Aside from the Paco na medyo malalim ho yung area ng mababaw ho yung area ng Buyabod at medyo silted na ho. So wala hong biyahe ho dyan at tinanong na ho natin yan. The same thing is true po dito sa Kawit, mga babayan, ay mukhang hindi ho ubra yung makabiyahe doon, yung Montenegro or Star Horse. At lahat ng binigay nilang schedule ay sa Balalacan ho. At ang mga importante, sinabi ko na ho, yung Sabado, Linggo, Lunes, Martes, hanggang Miyerkules para makalabas ho. So ganun ho ang sitwasyon. Sa biyahe ho ng Montenegro Star Horse at ilalabas po natin yung ating pong schedule ayon po sa kanilang binigay. Okay po. At doon po sa mga gustong tumawag, open na po yung ating linya. 0961-432-4436. Si Anthony Ramirez, ang sabi po niya, gandang buhay po, Ma'am DJ Sunshine at Idol Gov. Sana po ay bumaba naman po ang presyo ng petrolyo dito sa buong Marinduque po. God bless us po. Well, titingnan po natin yan at malaman po natin kung paano magandang paraan na makatulong po sa ating mga kababayan. Ano po, at alam niyo naman po yan, ay may mga istasyon po tayo dyan. At minsan nga po daw ay... Okay, medyo napuputol po ang linya ni Governor. Sandali, ang antayin po nating makabalik. Sir Dranreb. Ayun. Pansamantala po muna ay magbasa po muna tayo ng comment sa ating pong comment section sa live po. Si Sir Romy Pangilinan, si Tito Romy Pangilinan ay nabati po ng magandang hapon. Tatay Gov Presby, Sir Dranreb at Sunshine Grace. So, ano ka mo, Dranreb? Ay, ayun po. Medyo nawala po kayo, Gov, pero okay na po. Sige ho, at ganyan ho yung connection natin. Medyo pumapalyamisan. Oho. Opo. Sige ho, tuloy niyo ho. Okay. Paulit
Sir Dran Ayun, Rev. bumati po si Sir Romy Pangilinan po ng magandang hapon po, Tatay Gov Presby, Sir Dran Rev at Sunshine Grace. Yun po sabi niya. Sige. Sige po, salamat po. Salamat po. Mhm. Meron din po ditong nagatanong kung may pag-asa daw po kayang magkaroon din ng biyahe ng eroplano ngayong Semana Santa. Ako, nag-negotiate ho kami sa PAG. Ano ho, ay mukhang hindi pa ho sa ngayon. At tignan ho natin sa mga susunod na mga buwan at tinatrabaho namin mabuti yan. Ang problema ho kasi dito ay yung ating pong pasahero at tinitignan po nila kung gaano karami yung pasahero. Nagbibigay ho tayo ng datos under ho sa consideration pa ho yan ng ating Philippine Airlines. Ano ho? At may mga kinakausap naman ho tayo ng mga ibang aeroplano na airlines at titignan po natin. Ang kailangan po ay may guaranteed number of passengers po tayo. Yun ang medyo atin pong problema. Yung ating 5-star resort na Bellaroca ay hindi pa po talaga nabubuksan. Sana po yan nagbibigay ng maraming turista sa atin. Ano ho? So, sige ho. At hindi kami tumitigil ni Congressman Lord para ho makakuha na ho ng ng aeroplano. Sige ho. Ito po, sabi niya, good afternoon po, Governor. Kumusta naman po kayo? Ang update tungkol sa ating tubig dito po sa bayan ng Santa Cruz. Nagkaroon ho ng bagong administrator ng luwa. So, atin pong tututukan yan at kailangan ma-award na ho yung ating water supply project ho. At si Mayor Marisa Red Martinez naman po ay nakakuha rin ng pondo na para sa mga deep well ho na magagawin sa iba't ibang parte ng Santa Cruz. At aayusin na rin ho yung linya ng tubig ho dito sa Santa Cruz. So, sabay-sabay ho yan at I expect ho na ma-award na ho yung Santa Cruz Water Supply in a few months, ho? Sige, at magre-report ho tayo doon. Si Tatay Gubo hindi ho tumitigil dyan sa pagkuha ho ng tubig dahil napaka-importante po ng tubig. At meron na ho tayo mga ibang project na parang small water impounding facility. Ano ho? Yan ho yung pinapagawa na ho natin ng mga design, mga detailed engineering design. At tinutulungan din po tayo ng NIA at ng Bureau of Design dyan sa DPWH. Ano? So rest assured ho na hindi ho kami tumitigil ni Congressman Lord Alan Velasco, kasama na po dyan ng Vice Governor Lynn Angeles sa pag-ayos po ng problema sa tubig. Ano ho? At malalaman nyo ho yan. At marami ho tayong mga proyekto para dyan. Okay po. Ang sabi naman po dito ng nag-text sa Gov, bakit po mababa na naman po presyo ng buhay na baboy? Pumapalo ng 150 kada kilo. Yan po ay law of supply and demand po yan. At dyan po sa Marinduque ay may mga bumibili ho ng baboy dito sa loob ng Marinduque. Hindi naman ho tayo nag-i-import pa ng baboy sa labas. Ano ho? Kaya po, titignan po natin, pag-aralan po natin yan. Depende ho kasi sa buyer po yan yung bumibili at yung nagbibenta. Yan yung law of supply and demand ho yan. Yung market forces ho. So, sige po ay titignan po natin kung ano maganda para makatulong sa mga nagpapagulo. Okay po. At ayun, bukas po ulit yung ating okay po. Sige po. Putong? Hindi naman po. Hindi pa tayo dito. Okay po. Tuloy lang po kayo.
Sige lang at kung ano man yung ano ba yung mga ano diyan, Tanong po. mga salita diyan, mga ating mga request pa diyan, Sunshine. Ito po, sabi dito, good evening po, Gov. Ask ko lang po kung meron pong libreng sakayan ang magpapamedical ng para sa cataract. 6 po ang nakapasa. Kami ho ay nagpo-provide ho diyan ng ng talagang sasakyan ho. At kontakin ninyo na si Grand Red para ma-arrange ho yan. At nagbibigay pa ho tayo ng ng allowance ho. So ganyan ho tayo sa ating pong mga libre cataract extraction ho. Sige, magparehistro lang ho kayo at kadami-dami na ho ng ating tinulungan diyan. At nakatulong na ho tayo ng malaki dito sa ating mga kababayan na may problema sa katarata, ho? Sige ho, go ahead ho. Hindi lang po nilagay niya kung taga saan po sila dito. Para... baka mayroong number dyan, pagtawagan dyan, tawagan mo na lang para matulungan. Libre naman ang sakay niyan. Yan pa tayong binibigay na alawa sa 5,000 yata, ho? Yes po. Okay po, ayan. Open po ulit yung ating linya para po dun sa mga gustong mag-suggest o merong mga katanungan po sa ating governor. 0961-432-4436. Si 31 na atin pong Sunny Casada, dyan po sa Matalaba, ay nag-comment dito po sa ating Facebook Live. Meron po siya mga puso-puso at saka mga bulaklak. Ayan, ito po yung suki na natin sa programa. At ayun, inuulit ho natin yung ating hotline 0961-432-4436. At ito po yung meron pa po ditong nagtanong, kumusta naman po kaya Gov ang supply ng ating kuryente ngayong darating na mahal na araw? Marami pa naman po ang mga inaasahang bisita na darating. Well, coordination tayo sa ating Marelco at ina-assure naman nila na may adequate na supply ho tayo ng kuryente. So, tututukan ho natin yan para ho ma-assure natin na during the Holy Week ay malakas ho ang supply natin ng kuryente. Sige ho, at ayan ho ang ating responsibilidad at tatrabahuin ho natin yan. At sisiguruhin naman ho natin na marami tayong supply ng kuryente. Okay po. At nag-comment po ulit yung kanina na nagtanong tungkol sa cataract. Sabi niya taga Marinduque daw po siya. Taga Marinduque po yung nag-text para dun sa cataract. Taga Maniwaya po yung nag-text para sa cataract. Ayun, nag-text uli siya. 8,000 na po yung nagastos. 2 araw po kasi kaming umuwi. Sita po yung mga sinakyan. Oo nga ho, pero apparently nakatira ho kayo siguro sa labas. Sa Maniwaya daw po. Pinupundahan ho yan, yun ho nakatira dito. Pero makipag-ugnayan na lang po kayo at tignan ho natin para tignan natin bigyan kayo ng financial assistance dyan sa nagastos nyo dyan sa sa pagpunta rito. Apparently ho ay sa labas ho kayo nakatira, kaya ho ganon. Usually ho, ang binibigay ho nating libreng transportation ay yung nakatira na ho dito, papunta ho sa Lucena para ho sa libreng cataract extraction. Sabi so, po. Ganon ho ang sitwasyon. Anyway, meron man ho alawa sa 5,000 binibigay, So, baka makover na yung gastos nyo rito. So, ganon ho ang sitwasyon natin. Anyway, Grande, tingnan mo at makipag-coordinate ka dyan kay ating tumatawag sa libreng cataract extraction, ha? Oo. Opo, yes po. Okay po. Taga Maniwaya daw po sila. Anyway, sige, malalaman ho natin at tingnan ho natin ang source ng ating pera para ho tignan yung gastos. Okay po. Nag-comment po dito sa ating Facebook Live si Avril
Magandang gabi po, mahal na Governor. Tanong ko lang po kung wala na po budget para sa mga balik probinsya, batch 4. Marami pong salamat. God bless, more power. Alam ko ay medyo hindi ho gumagalaw yung balik probinsya. Dranre, ano ba yung latest na feedback mo na nakuha dyan sa balik probinsya? Opo. Bali, yung napaliwanag ko po, Gov, kanina po ay kapag po may pending po kayo na application, pwede nyo pong itanong sa respective or kung saan po kayo nakatira. Halimbawa po sa Santa Cruz. Kung mga taga Santa Cruz po, pwede po kayo magtanong sa office po ng dito po sa munisipyo, yung MSWD or yung Municipal Social Welfare and Development Office. Pwede nyo itanong doon kung meron ho kayong pending na application. Kung wala po, hindi po kasi na sila natanggap ng panibago pong halimbawa po ay kayo po ay umuwi nung nakaraang kasagsagan po ng pandemic, tapos ngayon lang ho kayo mag-a-apply, hindi na ho pwede yun. Dapat po ay nung nakaraan pa para po meron kayong masabi na record or pending na assessment. Doon ho sila nag-a-based. So yun po ang latest. So, ganun ang sitwasyon ngayon. Alam ko rin, hindi masyadong umaandar yung balik probinsya rin. Noong panahon niya ng COVID na medyo talagang marami hong nilalabas tayo sa Metro Manila na kasagsagan ho ng COVID. Anyway, sige, babalitaan mo natin at you try to find out kung ano na yung pinaka-latest na mga development dyan sa balik probinsya program ng gobyerno, ha? Okay po. May nag-text po ulit dito si Glenn Ford Peñaflor Regio na taga Barangay Ipil. Sabi niya, hello po sa lahat, sa inyo po, Ate Grace, pati po kay Tatay Gov at sa lahat po ng taga Patnubay sa radio. At tanong ko lang po kung maislat pa po na grant, grant batag? Si Alex, ayan si 15K sa mga license store. Hindi pa po ako nakakapagbayad ng love loan. Salamat po. I love you all. Ano daw ang tanong na ano? Ito po, sabi niya. Tanong ko lang po kung maislat pa po na grant. Ang basa ko po dito ay batag. 15K sa mga may license store. Hindi pa po ako nakakapagbayad ng love loan. Salamat po. I love you all. Sabi po ni Glenford. Hindi pa nakakapagbayad ng love loan. Oho. Makipag-usap na lang ho kayo dito sa Provincial Agriculture Office at kung ano man ho, di pag-usapan na lang ho kung ang tinatawag ho dyan ay i-restructure natin yung utang. Kung medyo pumalsa na ho kayo sa pagbabayad ay pwede naman ho nating i-restructure o ayusin ho yung payment plan. Ano ho? So, makipag-usap lang ho dyan. Si Asek Ed De Luna at saka si Assistant Chief Susan Uy ng Provincial Agriculture Office, ha? Okay po, ayan. At mukhang wala na naman po tayong pumapasok ngayon na text message. Wala rin po tayong caller. At ang oras po natin ay 6:11 ng gabi. 6:11 na po, mga kababayan. So medyo lakpas na po tayo sa ating oras. Baka pwede magbigay ng mensahe si Dranred. Ay po. So tama po yun, Gov. Bali po yung sa love loan kanina ay tama po. Kailangan ho ay makipag-ugnayan lang po kasi meron po kaming nung nakaraang linggo po. Meron po kaming kliyente na ganun po, hindi rin po siya halos nakasunod po dun sa payment plan. So, kailangan lang pong i-revise po. Yun, tama po yung sabi ni Gov. So, pwede ho kayong makipag-ugnayan po sa tanggapan po ng Provincial Agriculture at matutulungan po kayo ng mga tao natin po doon. So, yun po. Salamat po sa lahat ng nakikinig po sa ating pong paboritong programa tuwing Martes ng hapon. At isa lang pong paalaala, yun pong pag-like at follow at pag-share po ng mga posts natin dito sa ating pong official Facebook page, ang Governor Presby Velasco, Province of Marinduque. Diyan nyo makikita ang mga announcement po at mga gaganapan po dyan po sa Capitol. So ngayon po ay batiin ko lang po ng mabilis po ang ating pong mga masusugi na tagapakinig po. Unahin na po natin si Ma'am Mary Ann Basco, si Ma'am Marigold Mendoza, sila Tito Rene, Tita Merly, Kuya Bisto, si Baby, si Judith Robles, at binabati ko rin po ang mga taga Romel's Barbershop po sa pangunguna po ni Sir Jason Meran, Romeo Palatino, si Ariel Muhong,
at si Ariel Parmejo. So, salamat po sa inyo. At maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at pakikinig po sa inyong pong paboritong programa, ang Press B With You, The Governor's Hour. At magkita-kita po tayo muli next week po. Same time, 5:00 ng hapon, Tuesday po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Brother De Los Reyes, ang ating action man. At palagi pong nakatutok sa mga problema ng ating mga kababayan. May God always bless you, protect you, and guide you in all your activities sa Marinduque. At maraming salamat din kay Sunshine Grace na patuloy pong nakatutok sa pagbibigay ng public service sa ating mga Marinduqueño. At of course, ang ating kapatid Rick Pielago na tuloy-tuloy po malakas na suporta sa ating programa, Governor's Hour ni Tatay Gov Presby. At mula po rin po sa opisina ni Congressman Lord Alan Velasco, ang dati pong speaker, at kasama po dyan si Vice Governor Lynn Angeles, ang mga bukal po natin, bukal din Angeles, Jojo Leba, ating pong Tres Mangkukang, at si Maki Caballes sa District 1, ating pong mga bukal sa District 2, si Maelin, Mercy Rihano, Mel Encabo, at Danny Red, 10 po ng ating pong mga mayors na magagaling, ating pong mga department heads and provincial government of Marinduque at mga employees. Pinapahatid po namin ulit sa inyo ang aming pong kagustuhan na kayo'y mabigyan ng magandang serbisyo, bigyan kayo ng kaunlaran sa buhay po sa Marinduque. Tayo po ay palaging united, tayo po ay palaging magtulong-tulong para po umasenso ang lahat, para po mapunta na po tayong first class province sa ating inaadhika. So yun lang po. God bless all of you. At palagi po tayong united sa lahat ng ating ginagawa. Patungo po sa kabutihan ng ating lahat Marinduqueño at sa ikauunlad ng ating lalawigan ng Marinduque. So God bless all of you till we meet again or we are together in this Governor's Hour. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. And pinapahatid ko nga pala ang pinaka-the best na birthday greetings kay Mayor Vicky Lim on her birthday today, on the occasion of your 80th birthday. Si Vicky Lim ay nag-provide ng napaka-raming serbisyo sa ating mga Gaseño at sa atin din po mga Marinduqueño. So we wish you good health, happiness, more success in your life. And we will pray for more years to come, at I know that you will continue to render public service for your Gaseños and mga ating Marinduqueños. Yun lang po. God bless all of you. Mabuhay po kayong lahat. Ito ang